Matagal nang na-capture ng ilang serial killer ang public fascination. Hindi lamang dahil sa gruesome nature ng kanilang mga krimen, pero dahil na rin sa abilidad ng mga ito na maging charming at manipulative. Ilan sa most infamous serial killers ay sina Ted Bundy, Charles Manson, at Richard Ramirez na dinescribe bilang charismatic at persuasive. Ang paradox na ito ay nag-raise ng crucial question, bakit nga ba ang isang individual ay merong kapasidad na gumawa ng horrific acts at maging appealing at magnetic sa iba? Ayon sa criminological research, merong several recurring traits o general psychological profile ang mga serial killers tulad ng antisocial personality disorder, narcissism at psychopathy. Ang taong merong ganitong mga traits ay sinasabing isang cold-blooded, pero meron kakayahang itago ang totoo niyang pagkatao para maging ordinary at maging kaiga-igaya na miyembro ng society. Ang isa sa most fascinating aspect ng isang serial killer ay ang abilidad nito na makuha ang tiwala ng iba. Ang kanilang karisma ay nagiging weapon na kadalasang mas powerful pa sa anumang physical tool na maaari nilang gamitin. Ang mga psychopaths ay kadalasang inaaral at ginagaya ang emotional responses ng mga normal na tao o social behavior na naglilikha ng illusion ng warmth and empathy. Dahil dito, sila ay kadalasang nagmumukhang friendly at attentive. Ang pagkakaroon naman ng narcissistic traits ay kadalasang nag-i-exude ng confidence na madalas na i-interpret ng iba bilang competence at honest. Dahil din sa madalas nilang pag-oobserba sa mga tao, nagkakaroon sila ng abilidad na basahin ang kanilang body language and emotions na ginagamit nilang tool para kilalanin ang kanilang mga vulnerable victims. Ang karisma ay hindi laging nangangahulugan ng kabutihan, sa halip, sa mga kamay ng isang psychopath, ito ay nagiging dangerous disguise. Ayon sa recent research sa neurocriminology, ang mga serial killer ay kadalasang nagpapakita ng abnormalities sa kanilang brain regions na linked sa empathy, impulse control, at emotional regulation tulad ng amygdala at prefrontal cortex. Pero ang kanilang mirror neuron systems na responsable sa pagmimik ng mga social cues ay nananatiling intact. Ibig sabihin kaya nilang mag-imitate ng emotions kahit hindi nila ito actual na nararamdaman. Sa patuloy na pagpapractice, sila ay nagiging mahusay na mga aktor na capable na magpakita ng fake warmth. Kadalasan pag nakakakita tayo ng mga charming person, ito ay nagka-clash sa idea ng violent criminal dahil ang mga attractive at confident individual ay meron positive overall judgment na laging iniisip na sila ay automatic na mababait at tapat. Sinasabing malaki rin ang contribution ng media at culture sa ganitong kaisipan ng mga tao tungkol sa karisma. Karamihan sa mga documentaries, films, at series ay nagpapakita na ng totoong katauhan ng mga killer sa ngayon. Madalas na silang pinoportray bilang enigmatic figures na merong kakaibang charm at darker psychological makeup na lumilikha ng isang paradoxical figure ng isang killer. Ang pag-unawa at pag-analyze kung paano nagiging charismatic ang isang serial killer ay importante sa criminology at law enforcement dahil nakakatulong ito sa investigasyon para ma-recognize ang pattern of manipulation, para malure ang kanilang mga biktima. Ito rin ay ginagamit ng mga criminologists at psychologists na valuable tool para maintindihan, ma-predict at maiwasan ang mga possible future crimes. Gaano nga ba ka-charming si Cesar Armando Librado Legorreta at binansagan siya bilang the flirt ng media? Ang pagkakaroon nga ba ng kakaibang karisma ang naging armas nito para isagawa ang kanyang mga karumal-dumal na krimen? Noong June 2010, isang dalagang nagngangalang Kenneth ang pumunta sa Public Prosecutor's Office para i-report ang pang-aabusong nangyari sa kanya sa kamay ng isang minibus driver. Ayon sa binigay na statement ng 19 years old, siya ay sumakay sa minibus bandang 5:15 ng umaga sa Santa Monica na nasa municipality ng Tlalnepantla. Nagbayad ito ng 100 Mexican pesos o 350 Philippine pesos na pamasahe patungo sa National Auditorium na located naman sa sentral ng Paseo de la Reforma Avenue. Meron din umano siyang ibang pasahero na kasabay sa naturang minibus. Matapos nilang malampasan ang Clinic 58 sa Mexican Social Security Institute at bago lisanin ang State of Mexico, papasok sa Mexico City, sinabi di umano ng driver na merong problema sa minibus. Bumaba ito para i-check ang makina ng sasakyan, at nang bumalik, sinabi nito na lumipat na lamang siya dahil laging nasisira ang makina ng kanyang minamaneho. Pumayag naman ang dalaga, pero nakiusap itong ihatid muna sa mas maliwanag at mataong lugar.
Doon na rin ito napansin na mag-isa na lamang siyang pasahero. Wala di umanong sinabi ang driver at muling pumasok sa loob ng sasakyan, sinarado ang pinto, saka pinaandar ang minibus. Nakita pa ng dalaga na nalampasan nila ang Hotel Parque Satellite, bago nito niliko sa mas madilim na kalsada sa bayan ng San Lucas, malapit sa Mundo E Shopping Center. Nang huminto, binalingan di umano siya ng lalaki at sinabi sa kanya ang mga brutal nitong planong gawin. Sinubukan din niyang lumayo sa papalapit na lalaki, pero siya ay natalisod sa paanan ng mga upuan at nabuwal sa mismong gitna ng minibus, doon na di umano siya sinimulang sakali ng lalaki hanggang sa siya ay nawalan ng uliran. Nang muling magkamalay, naramdaman na niyang hinuhubaran siya nito sa kawalang awang pinagsamantalahan. Sinubukan niyang depensahan ang sarili, pero binugbog siya nito hanggang sa magdilim ang kanyang paningin. Naramdaman di umano niyang umaandar na ang naturang minibus nang muling magkamalay. Nakita niya sa bintana na sila ay papunta ng Rincon Verde Garbage Dumps na nasa Lopez Portillo Avenue. Nang huminto ang sasakyan, nagpanggap itong wala ng buhay. Muli di umano siyang pinagsamantalahan nito. Matapos siyang bihisan, inihulog siya nito mula sa minibus. Nakita pa niya itong nagmaniubra bago tuluyang nilisan ang lugar. Ang karumal-dumal na pangyayari ay naganap noong June 21, 2010. Ang babae ay natagpuan na walang malay sa likod ng Mundo Square at isinugod sa malapit na pagamutan. Ibinigay din nito sa investigating officers ang lahat ng impormasyong natatandaan niya sa kanyang attacker, maging sa minibus na minamaneho nito. Nang pinakita sa kanya ng mga otoridad ang faxed vehicle registration ng sasakyan na merong larawan ng lalaki, hindi niya ito agad nakilala dahil na rin sa quality ng blurry printout. Itinigil ng mga pulis ang investigasyon sa kanyang kaso dahil sa kakulangan di umano ng ebidensya sa kabila ng pakikiusap ng dalaga. Noong 2010, sinasabing merong mahigit 3,000 rape case na nai-report sa State of Mexico at 290 sa mga ito ay nangyari sa buwan lamang ng June, ayon sa National Systems Crime Incident Report Public Security. Ang kaso ni Kenneth ay hindi na umusad at naging cold sa loob ng mahigit isang taon. Isang walang buhay na katawan ng isang babae ang natagpuan sa September 16 Avenue sa bayan ng Naucalpan sa State of Mexico noong July 16, 2011. Pagkalipas ng 4 na buwan, isa na namang walang buhay na katawan ng babae ang natagpuan sa General Prim Street sa Cuauhtemoc noong October 27, 2011. Ang lugar kung saan natagpuan ang babae ay sinasabing 12 kilometers lamang ang layo sa Naucalpan. Naalarma na ang mga otoridad ng isang bangkay na naman ang natagpuan pagkalipas ng isang buwan. Ang wala ng buhay na katawan ng babae ay nakita sa ejido ni Iborhood sa bayan ng San Isidro, sa Tultitlan, noong November 26. Ito ay 31 kilometers lamang ang layo sa pangalawang dump site. Noong December 26, isang bangkay na naman ang natagpuan sa Mexico Querétaro at Lago de Guadalupe Highway sa Tlalnepantla. 16 kilometers lamang ang layo nito sa nakitang bangkay noong nakalipas na buwan ng November. Isang ginang na naghahanap sa kanyang anak ang nakarating sa homicide unit sa Tlalnepantla. Inireport ni Amparo Vargas ang pagkawala ng kanyang 17 years old na anak na nagngangalang Eva Cecilia noong November 26, 2011. Ayon sa ginang, pabalik-balik siya sa police station at public prosecutor's office para mag-report pero walang kinahahantungan ang kanyang mga lakad. Para mapahinahon ang ginang na nagsisimula ng mag-hysterical, pinakausap ito sa isang abogado at hinayaan din ng mga opisyal na tignan nito ang 5 recent unsolved homicide cases sa mga kalapit na lugar. Makalipas ang matyagang paghahanap at pagpapakalat ng missing person flyers, tumambad sa kanya ang larawan ng wala ng buhay na anak. Kahit na hindi na makilala ang babae, dahil sa mga tinamo nitong injuries, suot-suot pa rin ito ang pink sweatshirt, black tights, denim shorts at boots, mga kaparehong kasuotan ng kanyang anak, bago ito nawala, 1 buwan na ang nakakaraan. Ayon sa police record, ang hindi pa nakikilalang babae ay natagpuan sa ilalim ng tuulay sa Circuito Exterior Mexiquenz sa Tultitlan area. Ang biktima ay tuluyang kinilalang si Eva Cecilia Perez Vargas sa tulong na rin ng isinagawang forensic identity tests. Sa isang unpleasant twist of fate, noong December 26, pinaalam sa kanya na walang magagawa ang public official sa karumal-dumal na kinahantungan ng kanyang anak dahil sa kakulangan di umano ng evidence para tukuyin ang killer nito.
Ang estudyante ay ibinalik sa kanyang pamilya at hinatid sa kanyang huling hantungan noong December 29, 2011. January 8, 2012, isang wala na namang buhay na katawan ng isang babae ang natagpuan sa sentro urbano ni Iborhood sa bayan ng Cuautitlán Izcalli. At nasundan pa makalipas ang 10 araw noong January 18. Ito ay natagpuan sa Lake Guadalupe at the Mexico Cuartaro Highway sa Tlalnepantla. Noong February 18, isa na namang bangkay ang natagpuan sa Reyes Heroles Avenue in Tequex, Quinahuac, sa bayan pa rin ng Tlalnepantla. Dahil sa tumataas na numero ng mga natatagpuang wala ng buhay na katawan ng mga babae, sinimulan na ng mga otoridad ang investigasyon. Ayon sa mga otoridad, merong common characteristics ang mga natagpuang biktima. Ang mga ito ay sinasabing mga bata pa, makikinis at mga payat o slim. Lahat din sila ay meron sign ng pananamantala, nakaranas ng matinding pambubugbog at pare-parehong iniwan sa public place. Agad na pinaghinalaan na ang mga krimen ay kagagawa ng isang serial killer. Nagbuo ang Attorney General's Office ng Special Team para simulan ang masusing investigasyon. Ito ay binubuo ng Deputy Attorney General for Crimes Against Women, isang prosecutor na nag-specialize sa femicides, at 3 police investigators. Ang unang hakbang na ginawa ng mga ito ay balikan ang kaso ni Eva Cecilia Perez Vargas. Hinihinalang ito ay may possible connection sa iba pang mga natagpuang kababaihan. Napag-alaman na si Eva Cecilia ay umalis sa kanilang bahay para mag-skating noong hapon ng November 26, 2011. Hinatid ito ng kanyang nobyo sa sakayan ng minibus sa Lopez Portillo Avenue sa Ciudad Labor sa bayan ng Tultitlan para makauwi. Nang malalim na ang gabi at wala pa rin ang dalaga, agad na kinontak ng mga magulang ng babae ang nobyo nito na nagsabing hinatid niya ang kasintahan sa terminal ng minibus. Minabuti ng mga kapatid nitong lalaki at magulang na tuntunin ang dinadaanan ng tinukoy nitong sasakyan mula sa Metro Chapultepec hanggang Vaal Dorado, pero hindi nila natagpuan ang dalaga. Ang 17 years old ay estudyante sa Colegio de Bachelor Satellite. Inilarawan ito bilang dynamic at self-sufficient. Ito rin ay merong part-time job bilang packer sa Superama na isang tindahan sa bayan ng Santa Monica. Nakakuha rin ng certification ang babae para makapagsimula ng swimming lessons. Ang wala ng buhay na katawan nito ay natagpuan noong December 24, makalipas ang halos 2 buwan matapos itong mawala sa sewage canal sa vicinity ng Circuito Exterior Mexiquense. Ang lugar kung saan ito nakita ay sinasabing 33.5 kilometers lamang ang layo sa Mexico Querétaro Highway. Isang record naman ng missing person report ang napasakamay ng mga otoridad. Ito ay ang pagkawala ng 23 years old na si Serene Diana Pulido Garcia. Naging interesado ang mga otoridad sa kaso dahil ang babae ay huling nakitang buhay sa minibus stop sa Periferico Norte at Lomas Verdes na patungo sa Jardines de la Hacienda noong December 25, 2011. Ang 23 years old ay nagtatrabaho sa cafeteria sa Terraza Lomas Verdes Shopping Mall para suportahan ang mga anak nitong babae na 3 years old at 18-month-old lamang. Huli nitong nakita ang mga anak noong araw ng Pasko bago pumasok sa trabaho. Ang naturang report ay nai-connect ng mga otoridad sa natagpuang walang buhay na katawan ng babae noong December 29 sa Lago de Guadalupe Highway, katabi ng Tlalnepantla Fire Station. Sa patuloy na investigasyon na pag-alaman na ang cellphone nito ay aktibo pa rin. Hinihinalang pinalitan lamang ng killer ang SIM card at hindi ito aware na maaari pa ring malocate ang naturang gadget gamit ang IMEI code nito. Ang naturang gadget ay sinasabing ibinigay ng nobyo ng dalaga 1 taon pa lamang ang nakakalipas. Ang International Mobile Equipment Identity Number ay unique 15-digit identifier sa mga cellular-enabled devices tulad ng smartphones, tablets, at smartwatches. Ito ay nagsisilbing digital fingerprint ng device hardware identity mula sa SIM card o user account. Nag-request ang Attorney General's Office sa phone company para sa call history ng naturang gadget. Ito ay makakatulong para makuha ang geolocation ng device at ma-establish ang network of contacts nito. Dinala sila nito sa Izcalli del Valle neighborhood na directly below ng Barrientos Prison. Ito ay residential area na located sa municipality ng Tultitlan. Sinuri ng mga investigating officers ang naturang area sa loob ng ilang linggo pero hindi nila natagpuan ang perpetrator. Sa matyagang pag-imbestiga ng mga pulis, natunto nila ang kinaroroonan ng mismong cellphone.
Ito ay nasa posesyon ng isang babae at hindi sa inaakala nilang lalaking suspect. Doon na nagsimulang gumuho ang investigasyon dahil ang natagpuan nilang piece of information ay hindi tumutugma sa iba pang evidence na nakalap nila during investigation. Isang kaso naman ang pumasok sa radar ng mga pulis dahil sa sinasabing lugar na pinangyarihan ng krimen, ang kaso ni Kenneth na idinulog nito sa mga otoridad 8 buwan na ang nakalipas. Bago matapos ang 2011, si Deputy Attorney General Italiciani Sotomayor mismo ang kumontak sa babae. Sa simula ayaw ni Kenneth na makipag-usap sa kanino man na nagtatrabaho sa naturang institusyon dahil sa kanyang sinapit na pangit na experience. Pero bandang huli pumayag na rin ang dalaga at nakipag-usap kay Attorney General Sotomayor. Sinalaysay nito ang naging kapalaran niya sa kamay ng kanyang attacker, ganon din ang pangit na treatment na inabot niya sa mga pulis. Sinasabing hiningyan pa siya ng mga ito ng pambayad sa gasolina na gagamitin di umano sa official vehicles para simulan ang investigasyon ng kanyang kaso. Kahit ilang buwan na rin ang nakakalipas, malinaw pa rin di umano sa alaala ng dalaga ang itsura ng kanyang attacker. Minabuti ng Attorney General na magpagawa ng composite sketch ng lalaki. Nang nagsagawa ng surveillance ang mga pulis sa lugar kung saan nagping ang naturang gadget, dala na nila ang composite sketch ng pinaghihinalaang killer na ayon sa description na ibinigay ng kaisa-isang nakasurvive na biktima. Kinilala rin ng mga pulis ang katauhan ng babaeng nagmamay-ari na ngayon ng cellphone ng biktima. Ang ginang ay nagngangalang America, meron itong 2 anak na nag-aaral sa local kindergarten. Isang araw habang sinasagawa ang pagmamatsyag sa babae, doon nila nakita ang isang lalaking papalabas ng bahay nito na mayroong malaking pagkakahawig sa hawak nilang composite sketch. Ito na ang pinakamahalagang link ng krimen sa pinaghihinalaang suspect. Ang lalaki ay kinilalang asawa ni America na nagngangalang Cesar Armando Librado Legorreta. Agad na nag-issue ng subpoena ang Attorney General's Office para ipatawag ang lalaki. Nang sinerve ang subpoena, noong February 23, 18 na police officer ang pumunta sa bahay nito. Agad namang nakipag-coordinate si Cesar nang dumating ang mga pulis at ipinaalam sa asawa na sasama ito sa mga otoridad. Si Legorreta ay dinala sa Attorney General's Office para questionin kung papaano napunta sa posesyon ng asawa nito ang cellphone ni Sereni Diana Pulido Garcia na isang murder victim. Agad namang dininay ng lalaki ang involvement sa naturang kaso, pero hindi nito itinanggi na kilala niya ang babae at iginiit na sila ay magkaibigan. Dahil sa patuloy nitong pagtanggi na wala itong kinalaman sa krimen, sinimulan ng mga otoridad ang paghahain ng mga nakalap na evidence laban sa lalaki. Una nilang pinakita ang call logs sa pagitan nito at sa cellphone ni Sereni Diana Pulido Garcia. Cornered by the evidence, nagsimula itong mag-confess na kinagulat ng public prosecutor dahil hindi lamang isa, hindi lamang 3, pero 7 murder ang isa-isa nitong sinalaysay. Ayon kay Cesar Legorreta, hindi niya alam na buhay pa si Kenneth nang iwanan niya ito sa Mundo Square noong June 2010. Isang magandang babae di umano ang sumakay sa kanyang minibus noong gabi ng July 13, 2011 sa tapat ng Safari Restaurant sa Santa Monica. Papunta ang babae sa Mexico City at nang bababa na, pinigilan niya ito at sinabing ihatid dahil meron din siyang pupuntahan malapit doon. Sa halip na ihatid, dinala niya ito sa madilim na kalsada at doon ginawa ang karumal-dumal na krimen. Itinapon di umano niya ang wala ng buhay nitong katawan sa towers na located sa corner ng 16 de Septiembre Avenue at 1 de Mayo sa Alce Blanco Industrial Area sa bayan ng Naucalpan sa State of Mexico. Ayon sa police report, ang tinutukoy nito ay ang 28 years old na si Blanca Elia Quintero Magana. Ang babae ay nagtatrabaho bilang lawyer sa Temporary Shelter for Women sa Atizapan de Zaragoza. Ito ay nai-report na nawala noong July 13 at natagpo ang wala ng buhay noong July 16, 2011. Isang dalaga naman ang inabandona di umano niya sa General Prim Street sa Cuauhtemoc Mayor's Office noong October 26. Ang biktima ay kinilala ng mga otoridad sa pangalang Camilla, na 17 years old lamang. Ito ay nagtatrabaho bilang makeup artist, malapit sa Ministry of the Interior, sa Colonia Juarez. Ang wala ng buhay nitong katawan ay natagpuan noong October 27, 2011. Noong November 2011, naghanap di umano siya ng mga pasahero sa Lopez Portillo Avenue sa Ciudad Labor, sa bayan ng Tultitlan, patungo sa Metro Chapultepec, na hindi niya regular na ruta.
Ginagawa di umano niya ito matapos bisitahin ang unang asawang si Monica at ang anak niyang lalaki na nakatira sa Chilpa. Isang magandang dalagita di umano ang sumakay at nagbayad ng 10 Mexican pesos o 35 Philippine peso na pamasahe patungo sa Mundo Square. Nakita niya ang pagkakataon nang mapansin na ang magandang babae ang huli niyang pasahero. Inabandunan niya ang wala ng buhay na katawan nito sa Circuito Exterior Mexiquense. According sa cross-reference sa mga impormasyong ibinigay ng pamilya ng mga biktima, ito ay kinilalang si Eva Cecilia Perez Vargas. Napag-alaman din na nai-report ng ina nitong si Amparo na huling nakita na sumakay sa isang green minibus na merong basag na salamin sa passenger side ang anak. Ang impormasyon ay galing sa nobyo ng dalaga. Mula ng gabing hindi ito nakauwi, hindi na tumigil ang pamilya ng babae sa paghahanap dito. Hanggang sa madiskubre ng ina nito ang kanyang murder record noong December 27, 2011, isang buwan matapos itong mawala. Iginiit din umano ng ginang na questionin ang driver ng naturang bus, pero walang ginawang follow-up ang mga otoridad sa impormasyong ibinigay nito. Sumakay naman noong December 25, 2011, ang 23 years old na si Serene Diana sa Periferico Norte at Lomas Verdes, papunta sa Jardines de la Hacienda para magtrabaho. Ang walang buhay na katawan ng babae ay natagpuan 4 na araw matapos itong mawala noong December 29 sa Lago de Guadalupe Highway, malapit sa Tlalnepantla Fire Station. Isang babae ang sumakay di umano sa kanyang minibus sa corner ng Periferico Norte at Palmas noong December 30. Ito ay papunta sa La Chilangüita, sa bayan ng Satellite. Nang nag-iisa na lang itong pasahero, iniba ni Legoreta ang tinatahak na ruta at dinala ang babae sa madilim na kalsada ng suburbia. Pinagsamantalahan at pinatay di umano niya ito sa Mexico-Querétaro Highway na 34.5 kilometers lamang ang layo sa Koblenz Bridge. Ang biktima ay kinilalang si Fernanda Navarrete Valladares, 20 years old. Ito ay nagtatrabaho sa isang restaurant sa Lomas de Chapultepec. Sinasabing patungo ito sa bayan ng Satellite para makipagkita sa mga kaibigan at kapatid na lalaki nang nakadaong palad niya si Legoreta. Noong January 8, 2012, nakita niyang merong isang babaeng natutulog sa likuran ng sasakyan nang narating ni Legoreta ang Valle Dorado, kung saan niya ginagarahe ang minamanehong minibus. Natatandaan niyang ito ay sumakay sa Chapultepec Metro, bandang 11 ng gabi. Ang babaeng merong brown eyes at straight hair ay halatang nakainom. Nang simulan niya itong hipuan, ang babae ay nagising. Binugbog niya ito hanggang sa halos mawalan na ng malay nang tinangka nitong manlaban. Ito ay pinagsamantalahan at pinatay niya sa loob mismo ng kanyang minibus. Itinapon di umano niya ang wala na nitong buhay na katawan sa Lake Guadalupe at sa Mexico-Querétaro Highway sa Tlalnepantla. Ang babae ay natagpuan noong January 18, 2012 at kinilalang si Fidelia Ayala na 30 years old. Ayon kay Legoreta, isang babae ang sumakay ng hating gabi ng January 18 sa Chapultepec Metro Stop. Pagbaba sa terminal ng minibus, kailangan pang sumakay ng babae ng taxi patungo sa Atizapan para makauwi sa San Juan Bosco. Inoferan di umano niya ito na ihahatid sa Atizapan nang marating nila ang Valle Dorado, kapalit ng halagang binabayad nito sa taxi dahil siya na lamang din ang huli niyang pasahero. Dinala niya ito sa madilim na kalsada at doon binugbog at pinagsamantalahan. Nagmakaawa di umano ang babae sa kanya na huwag papatayin at ibinibigay pa ang 250 Mexican pesos nito o mahigit 350 Philippine pesos na tanging natitirang pera ng ginang. Dahil wala itong cellphone, inalok din umano nito ang suot na rielo para lamang hayaan niya itong makauwi. Iniwanan di umano niya ang wala ng buhay na katawan ng babae sa Mexico-Querétaro Highway sa bayan ng Providencia. Ang biktima ay kinilalang si Patricia Briano Herrera. Ang 35 years old na ginang ay nagtatrabaho bilang cook sa isang restaurant sa Del Valle neighborhood. Ang ina nito at ang mga anak na mga nasa edad 9, 7 at 6 years old ay matyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nagsimula na ring tumulong ang mga katrabaho nito para matunton ang kinaroroonan ng babae hanggang sa matagpuan nila ang wala na nitong buhay na katawan sa Forensic Medical Service sa Tlalnepantla Justice Center, kung saan hinahayaan ng mga otoridad na tignan ang pamilya ng mga missing person, ang mga unknown victims na nasa kanilang pangangalaga. Dito rin sinasabing transfer ang 5 pang babae na pinaghihinalaang nawala ng buhay sa kamay ni Legoreta. Isang babaeng pasahero pa ang binawian ng buhay sa brutal na pamamaraan sa kamay ni Legoreta.
Dinispose niya ang katawan nito sa Montes de Oca Avenue, na malapit sa corner ng Reyes Heroles Vallejo Avenue, sa Tequex Kinahuac, nakatabi lamang ng High School 33 Ricardo Flores Mago. Inilagay niya ang babae sa loob ng concrete tube na merong 1.10 meters na diameter. Ang tinutukoy ni Legorreta ay ang hindi pa rin nakikilalang babae na natagpuan noong February 18, 2012. Ang decomposing body nito ay nakita ng isang local resident. Akala di umano nito, isang patay na aso lamang ang nasa loob ng concrete tube. Pero nang lapitan doon na tumambad sa kanya ang nabubulok ng katawan ng isang babae. Agad nitong pinaalam sa mga otoridad ang nangyari. Ayon sa forensic examination, ang biktima ay nasa pagitan ng 20 hanggang 25 years old. 1.60 meters ang taas, ang mukha din nito ay disfigured at hindi na makilala. Ito ay nakasuot ng blue jeans, green vest, beige ankle boots, shirt with hearts, purple underwear, at pink dye-colored thread St. Jude bracelets. Paglipas ng mga buwan na wala pa ring naghahanap at nakaka-recognize sa babae, ito ay hinatid sa kanyang huling hantungan sa common grave na walang pangalang nakasulat. Ito ang huling krimen na ginawa niya bago mahuli ng mga pulis, ayon mismo sa statement ni Legorreta. Maraming detalyeng binigay ang lalaki na tanging ang killer lamang ang nakakaalam. Ayon kay former Deputy Attorney General Shani Sotomayor, malinaw sa alaala ng lalaki ang kanyang mga krimen, to the point na pati ang kulay ng underwear ng mga ito ay natatandaan pa rin niya. Sa loob ng 7 oras, isa-isa nitong sinalaysay in detail ang murder ng 7 kababaihan. Sa tagal ng interrogation, hindi man lamang nakitaan na pinanghinaan ng loob ang lalaki. Sa halip tinanong pa di umano nito ang isang police officer kung kailan siya lalabas sa television para i-introduce sa media. At nagsuggest pang deserve din umano niya ang press conference. Bago pa makarating ang asawa nitong si America sa Regional Deputy Attorney General's Office sa Tlalnepantla, natapos na ang confession ng asawa nitong si Cesar Armando Librado Legorreta. Matinding galit ang pinakita ng ginang matapos malaman na ang cellphone na iniregalo nito sa kanya, ilang buwan na ang nakakalipas ay pagmamay-ari ng ibang babae. Babaeng ninakawan, pinagsamantalahan at pinatay ng kanyang asawa. Matapos malaman ang criminal history ng Mr., dinala ng ginang ang mga otoridad sa nirerentahan nilang bahay. Dito natagpuan ng mga pulis ang ilang handbag, wallets, women's clothing, perfumes, identification cards, cell phones, at ilang pawn shop receipt para sa mga mobile phones. Pinuntahan din ng mga pulis ang naturang pawn shop para makuha ang mga isinanlang gamit ni Legorreta bilang evidence. Ang mga nakuhang kagamitan ay na-identify din ng pamilya ng mga naging biktima ng lalaki. Ayon sa binigay na statement ni America, noong February 25, 2012, napansin di umano nito ang isang papel na nakadikit sa poste ng ilaw. Ito ay flyer ng isang nawawalang babae. Agad niyang napansin ang malaki nitong pagkakahawig sa mga larawan sa phone gallery ng asawa. Nang kumprontahin ang Mr., sinabi lang nito na naiwanan ng babae ang naturang gadget sa minamaneho nitong minibus na pinaniwalaan naman ni America. Noong Saturday ng February 25, 2012, ang 29 years old na Metropolitan Route minibus driver na si Cesar Librado Legorreta ay nanatili sa custody ng mga otoridad. Ito ay dinala sa 3rd floor ng Deputy Attorney General's Office facility, kung saan ito ay binabantayan ng 3 ministerial police officers. Dahil subpoena na lamang ang ibinigay sa lalaki, at wala pang formal na warrant of arrest para dito, si Legorreta ay hindi maaaring i-detain sa bilangguan. Ang inimpose na measure ng public prosecutor ay ni-ratify o pinirmahan naman ng isang judge. Ito ay pinahintulutang i-confine sa loob ng 8 business day, habang ang mga otoridad ay naggagather pa ng mga evidence laban sa lalaki. Ipinaliwanag din ni Attorney General Alfredo Castillo na dahil wala pang flagrant offense sa pagkakaaresto ni Legorreta, ang precautionary measure ay ilagay ito sa pangangalaga ng ministerial police sa halip na sa mga safe houses or sa internment centers. Kung ang lalaki naman ay inilagay sa galleys o sa detention center nang walang authorization, ito di umano ay malinaw na deprivation of liberty at abuse of authority. Sa Article 16 ng Mexican Constitution, ang figure of arraigo ay isang controversial preventative measure na nag-a-allow sa mga otoridad na i-detain ang suspect na pinaghihinalaang involved sa isang organized crime o serious offenses sa extended period bago sila sampahan ng kaso. Ang suspect ay pwedeng makulong ng 40 days at maaari pang ma-extend hanggang 80 days.
Ito ay essentially form ng pre-charge detention na nagbibigay sa prosecutor ng mahabang panahon para i-build ang kanilang kaso na criticize ng mga international bodies tulad ng United Nations. Ito di umano ay uri ng arbitrary detention na nagva-violate ng human rights tulad ng presumption of innocence, personal liberty, at due process. Sinasabing ito ay sinasagawa para ma-prevent ang pagtakas ng pinaghihinalaang suspect at para ma-facilitate ang investigation. Ito ay kailangang i-request ng Public Prosecutor's Office o Fiscalia General de la Repubblica at dapat ding merong approval ng Federal Control Judge bago isagawa. Isa si Kenneth sa mga taong unang nakaalam na ang hinihinalang attacker nito ay nasa kustodiyanan ng mga otoridad. Nang nalaman ng publiko ang kanyang pagkakaaresto, mas maraming evidence ang lumabas at mas maraming nagbigay ng testimonya. Sapat di umano ayon sa Attorney General's Office para ito ay official na masampahan ng mga kaukulang criminal charges. Si Legorreta ay pinusasan sa kanyang kamay at paa habang nakatali sa hilera ng mga upuan. Natutulog ito sa cardboard boxes, gumagamit ng 2-liter soda bottle bilang kanyang unan at isang t-shirt bilang kumot sa gabi. Ang lalaki ay nanatili sa ganitong sitwasyon sa loob ng ilang araw. Habang nakadetain, mas kinilala ng mga pulis ang kanilang suspect. Si Cesar Armando Librado Legorreta ay ipinanganak noong June 16, 1982 sa Gustavo A. Madero sa munisipalidad ng Texcoco, sa State of Mexico. Ito ay bayan na located sa northern part ng Mexico City. Meron itong 1.19 million residents. Ang Gustavo A. Madero ay kilala sa kanyang significant Catholic pilgrimage site at sa San Felipe de Jesus Tianguis na street market sa Latin America. Nandito rin ang Northern Central Bus Station na kilala rin bilang El Terminal Norte. Ito ay nagpo-provide ng access sa major cities sa northern at western parts ng bansang Mexico. Si Cesar ay merong normal na buhay, kasama ng kanyang lola, ang inang si Amelia Esmeralda Legorreta Loera, at isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Julio Nicolas Librado Legorreta. Hindi nito kasama ang amang si Jacobo Augusto Librado Diaz habang lumalaki. Sa kabila nito ang batang Cesar ay kinilala bilang simple at respectful na lumaki sa isang religious family. Nahilig din ito sa pagsusuot ng starched shirt at cufflinks para magmukhang presentable. Ito di umano ang dahilan kung bakit siya binansag ang The Flirt. Pero ito ay itinigil ni Cesar dahil hindi di umano naaayon sa kanyang edad ang kanyang mga kasuotan, dahilan para madalas siyang pinagtatawanan. Nang tumungtong sa edad na 15, si Cesar ay lumipat sa Iscali del Val para magtrabaho. Maswerteng ito ay nakapasok bilang minibus driver. Sa edad na 20, pinakasalan nito ang nobyang nagngangalang America. Ang pagsasama ng mag-asawa ay biniyayaan ng 2 anak. Sila ay naninirahan sa Val de las Rosas No. 19, Fraccionamiento Iscali del Val, sa isang 2-story house na may puting gate at malaking bintana sa harapan. Kahit meron ng sariling pamilya, madalas pa rin itong bumibisita sa Gustavo A. Madero at nakikipaglaro ng soccer sa mga bata sa kalsada. Kapansin-pansin din na lagi itong merong dalang 3 hanggang 4 na cellphones. Sa mga panahong iyon, sinasabing walang anumang krimen laban sa mga kababaihan ang nai-report sa komunidad. Pero ibang-iba naman ang paglalarawan kay Cesar ng kanyang mga katrabaho. Ayon sa isa nitong kasamahan, si Cesar ay aggressive, vulgar at walang kaibigan. Pero kilala ring duwag paglalaki na ang nakasagutan. Madalas itong hinahamon ng suntukan ng ibang katrabaho dahil sa pangit nitong ugali na madalas nitong inuurungan. Bastos din umano ito sa ilang babaeng katrabaho at laging nagsasuggest ng mga sexual activity sa mga ito. Ilang beses na din itong nabugbog ng ibang taong naaangasan sa kanyang ugali. Madalas itong dumudungaw sa bintana ng kanyang minamanehong minibus para sigawan ng obscenities ang mga babaeng nasa tabi lamang ng kalsada. Ang obscenities ay mga salitang highly offensive, indecent, lewd, at typically violating prevailing moral standards tungkol sa sexual or excretory acts. Mahilig itong magsuot ng jeans at loose shirt para ipakita ang kanyang mga tattoo dahil ayon dito gusto di umano ito ng mga babae. Ang lalaki rin ay laging mabango at neat. Kahit na 3:00 ang pasok, ito ay nagsisimula umanong magtrabaho bandang 7 or 8 na ng gabi hanggang kinabukasan bandang 3:00 at 4:00 ng madaling araw. Sa patuloy na pag-aaral sa mga krimeng isinagawa ng lalaki, nalaman ng mga pulis ang pattern ng pag-atake ni Legorreta. Lahat ng biktima nito ay sumakay sa minibus na may plate number 002468 na tumatahak sa Route 2.
Ang mga ito rin ay sinasabing minsang napag-isa kasama ang lalaki sa loob ng sasakyan. Para makuha ang kanilang tiwala, nagpapanggap itong nasira ang minamanehong minibus, saka magpapatulong sa pasahero na gawin ang sinasabing problema sa sasakyan. Matapos na magpanggap na inaayos ang makina, ihahatid na nito ang kanyang pasahero, pero bago pa man marating ang destinasyon, iibahin na nito ang ruta. Dadalhin niya ang mga ito sa madilim na kalsada o bus stop, kung saan niya bubugbugin hanggang sa mawalan sila ng malay, saka nito isasagawa ang panghahalay. Matapos ang pananamantala, papatayin niya ang mga ito by asphyxiation, saka itatapon ang kanilang wala ng buhay na katawan sa secluded spots, malapit sa Mexico-Querétaro Highway. Ang kanyang mga biktima ay mga nasa edad 16 hanggang 34. Ang ganitong modus ay sinasabing ginagawa ni Legorreta kapag napansin niyang babae ang huli niyang pasahero. Isinalaysay din ni Legorreta sa staff ng Attorney General's Office sa State of Mexico ang aversion at kung paano nagsimula ang wave ng kanyang mga krimen. Ayon dito, gumawa siya ng isang sulat para sa babaeng classmate para tanungin kung maaari siyang maging nobya ng binatilyo. Matapos mabasa ang liham, pumunta ito sa harapan ng klase at muling binasa ng malakas sa harapan ng kanilang mga classmate ang nilalaman ng kanyang sulat, saka siya sinimulang laitin na sinundan ng iba pa. Ang pangyayari di umano ay naganap naong siya ay nasa high school. Ang naturang romantic rejection ang sinasabing nagtulak kay Legorreta para magsimulang makaramdam ng matinding galit sa mga babae. Inamin din nito na noong isinagawa niya ang una niyang krimen, malinaw di umano niyang naalala ang nangyari kung paano siya pinagtawanan ng mga babae. Naniniwala rin ang mga investigador na ang lalaki ay merong low self-esteem, low recognition mula sa society, pero sa kabila nito si Legorreta ay sinasabi ring observant at articulate na tao. Kapansin-pansin din umano ang pagiging magaling nitong magsalita na nagpapakita ng confidence. Sinalaysay din nito ang kanyang mga krimen in coherent way o sa malinaw na pamamaraan. Si Legorreta din ay pinaghihinala ang isang psychopath dahil hindi ito nagpapakita ng sign ng pagkakaroon ng antisocial behavior. Ang mga individual na merong ganitong disorder ay hindi marunong makisimpatya o makaramdam ng awa sa iba. Nakikita rin nila ang ibang tao bilang object na maaari nilang gamitin para ma-achieve ang kanilang goal at mag-satisfy sa kanilang mga interest. Naniniwala din ang lalaki na wala siyang ginawang mali kahit na siya ay nanggahasa at pumatay ng kanyang kapwa. Maging sa kanyang statement na ibinigay, sa bawat event hindi nito inacknowledge na ang kanyang mga biktima ay nag-suffer dahil sa kanyang actions. Ang paraan din ng pagdidispose nito sa kanyang biktima ay patunay ng kanyang mental disorder dahil matapos ang bawat karumal-dumal na krimen, nagagawa nitong bumalik sa kanyang normal life na animoy walang nangyari. Malinaw din nitong na-recall ang lahat ng detail ng krimen mula sa mga suot na damit ng kanyang mga naging biktima, kung ilang beses niyang pinagsamantalahan ang mga ito. Ganon din kung saan niya dinisposed ang kanilang mga wala ng buhay na katawan. Siniwalat din nito na nakukuha niya ang tiwala ng mga babae dahil sa pagiging flirtatious. Imposible ring lumikha ng criminological profile ni Cesar Armando Librado Legorreta, ayon kay Filiberto Cruz Monroy na isang profiler. Ang ganitong klaseng profile din umano ay maaaring malikha bago siya mahuli, pero posibleng base lamang sa kanyang psychological considerations at hindi sa criminological profile nito. Ayon kay Federal Bureau of Investigation Expert Agent Martin Baron Cruz na mula sa National Institute of Criminal Sciences sa INASEP, mahirap di umanong mag-create ng profile ng isang femicide perpetrator at serial rapist. Pinaliwanag din nito na kahit din umano gamitin ang mga phrases na binitawan ni Legorreta sa kanyang mga panayam, hindi pa rin madaling intindihin ang behavior nito. Hindi rin ito ni-rule out ang posibilidad na meron ng previous contact o at least visual ang lalaki sa kanyang mga naging biktima bago ang karumal-dumal na krimen. Malaki din umano ang posibilidad na inoobserbahan muna nito ang mga target victim na malaya niyang nagagawa dahil na rin sa kanyang trabaho bilang minibus driver. Ang sinabi rin ni Legorreta na ayaw din niyang magsumbong ang mga ito sa mga otoridad, kaya niya kinikitil ang kanilang buhay, ay matibay na evidence na madalas na silang nagkakadaong palad on countless occasions para siya makilala ng mga ito. Ayon din sa FBI, ang tinaguriang El Coqueto o The Flirt ay maiko-consider bilang mixed serial killer. May posibilidad ding hindi nito plinano ang kanyang mga ginawang pag-atake at isinagawa lang ito dahil sa nagbukas na oportunidad. Si Legorreta din umano ay perfectly fit sa kanilang kriteria bilang mixed offender at ikinategorized bilang disorganized killer.
Iginiit din ng pamilya ng mga biktima na dapat ay matagal nang natunton ang suspect dahil sa route na ginamit nito. Ito naman ay pinasinungalingan ng mga professional at sinabing ang geographic profile ay ini-establish hindi sa location kung saan nawala ang mga biktima, kundi sa location kung saan natagpuan ang kanilang mga katawan. Nananatili pa ring misteryo kung ano ang nagtitrigger sa behavior ni Legorreta para isagawa ang mga karumal-dumal na krimen. Bandang 10 ng umaga, noong March 3, nakatanggap ng tawag si Deputy Attorney General Shani Sotomayor at Attorney General Alfredo Castillo Cervantes na si Legorreta ay nakatakas sa Deputy Attorney General Office sa Tlalnepantla. Matapos i-report ng Procuraduría General de Justicia del Estado de Mexico ang pagkakahuli sa kanya at pinakilala sa publiko na nasa likod ng multiple rapes and homicides sa lugar. Ang pagtakas ay naganap sa mismong araw na pinirmahan ng isang judge ang kanyang warrant of arrest na magbibigay ng karapatan sa mga otoridad na ito ay mailipat na sa kulungan. Sinasabing noong early morning ng sumunod na Monday, nadiskubre ng public ministry agent na ang detainee at ang tatlong mga pulis na nagbabantay dito ay wala na sa pasilidad. Ayon sa masusing investigasyon, si El Coqueto ay nakatakas bandang alas 4 ng madaling araw noong Lunes ng February 27. Ipinaalam lamang din sa Deputy Attorney General's Office ang pangyayari alas 7 na ng gabi at ang official search operation ay sinimulan lamang alas 9 na ng gabi. Ito ay nagbibigay sa lalaki ng 17 hours head start. Nanawagan din ang Attorney General sa State of Mexico ng tulong sa publiko at suporta ng mga kalapit na bayan ng Tlaxcala, Hidalgo at Morelos para sa mabilisang pagkakaaresto kay Legorreta. Sinimula ng 600 police officer ang paghahanap sa hinihinalang perpetrator. Confident ding sinabi ni Attorney General Cervantes na muli nilang mahuhuli si Legorreta dahil ang una nitong arrest ay mula sa intensive months of investigation na nagturo sa kanila para malaman ang mga susunod nitong galaw o plano. Kasabay nito, hinahanap din ng mga otoridad ang tatlong ministerial police para magpaliwanag sa nangyari. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng numero ng mga pasahero sa minibus at ang iba ay mas minabuting mag-board sa ibang public transport units nang nalaman ng publiko ang pagtakas ni Legorreta. Ang media at public pressure para mahanap si Legorreta ay mas naging intense. Nagbigay din ng pahayag ang ina ng isang hinihinalang biktima ng lalaki. Nakiusap ito sa publiko na kung sino man ang makakita dito, na huwag itong ibigay sa mga otoridad. Sa halip in-encourage niya ang taong bayan na ilagay ang batas sa kanilang mga kamay at nakiusap na paslangin ang lalaki pag siya ay nakita. Dahil dito napilitan ang mga otoridad na mag-implement ng extensive operation para i-monitor ang 14 na bahay ng kaibigan at pamilya ni Legorreta na hinihinalang maaari nitong puntahan. Ganon din ang surveillance sa bus terminal sa metropolitan area. Nagpakalat din ng flyers ang Attorney General's Office na nag-o-offer ng 1 million Mexican pesos o 3.5 million Philippine peso bilang rewards sa taong makakapagbigay ng informasyon na maglilid sa muling pagkakaaresto sa hinihinalang femicide perpetrator. Nanawagan din ang ina ng mga biktima na tanggalin sa pwesto si Attorney General Alfredo Castillo dahil sa negligence ng mga pinamumunuan nito na dahilan ng pagtakas ng suspect. 6 na araw ang nakalipas matapos itong makatakas, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa mga kantinas, bars, Alcoholics Anonymous meetings at hospitals sa State of Mexico. Libo-libong tawag din ang natanggap ng mga pulis tungkol sa posibleng kinaroroonan nito, pero wala pa rin silang natatagpo ang trace ng lalaki. Ang media pressure ay nakaapekto na rin sa pamilya ni Legorreta. Hindi na natiis ng ama nitong si Jacobo Augusto Librado Judge sa mga nangyayari at ipinaalam sa mga pulis ang kinaroroonan ng anak. Inireport din nito na ang lalaki ay nasa malubhang kalagayan. Agad na nag-request ang Attorney General's Office sa assistance ng Mexico City authorities para isagawa ang operation. Noong Saturday, March 10, merong 2 grupo ang inihanda para sa possible capture ng lalaki. Ang isang grupo ay pumunta sa location na ibinigay ng ama nito at ang pangalawa ay sa La Malinche Neighborhood, kung saan nakatanggap din sila ng tip na ito ay nandoon. Bandang alas 6 ng gabi, natagpuan nila ang lalaki sa kasuklam-suklam na kalagayan. Ayon sa description na binigay ng isang police officer na kasama sa operasyon, ito ay nakahiga sa sahig sa gitna ng maruming silid. Meron itong tali sa kanyang bewang, nakasuot lamang ito ng boxer shorts. Walang pantalon, walang medyas, at wala ring suot na sapatos. Ang buhok din nito ay ginupit na hindi pantay-pantay, nagsisimula na ring tumubo ang balbas at bigote nito.
Sinubukan di umano nila itong buhatin, pero ito ay pumapalahaw ng iyak dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Ilang pulis ang nagtulong-tulong para maingat na buhatin ang lalaki at maisakay sa kanilang truck at dinala sa State Attorney General's Office sa Toluca, kung saan meron ng ambulansyang naghihintay dito para maisugod sa Adolfo Lopez Mateos Hospital. 3 doktor ang agad na umeksamin sa lalaki. Ayon sa x-rays nito, si Legorreta ay meron fractured spine, fractured ankle, at sprained ankle. Ito daw ay miraculously nakasurvive dahil maaaring ikinamatay din ito ang matinding sakit. Nag-issue din ng medical certificate ang mga doktor na nagre-rekomenda na ito ay sumailalim sa operasyon sa lalong madaling panahon. Ang lalaki ay dinala sa infirmary ng Barrientos Prison noong March 4 para kuhanan ng statement sa ginawa nitong pagtakas sa Procuraduría General de Justicia del Estado de Mexico Facilities sa Tlalnepantla. Ayon kay Attorney General Alfredo Castillo, ang opisyal ay kinilalang si Luis Alberto Cañedo Chaparro, na isa sa 3 law enforcement officers na nagbabantay kay Legorreta ay naaresto na. Ang 3 ministerial police ay na-discharge sa tungkulin dahil sa negligence at sa tangkang pagtakas. Ayon sa salaysay ni Legorreta, aksidente di umano siyang nagising nang gumulong ang boteng ginagawa niyang unan. Alam di umano niyang siya ay malapit nang i-transfer sa bilangguan dahil ilang araw na rin siyang nananatili sa naturang opisina. Sa pagdaan ng mga araw nabawasan na ang kanyang timbang, kaya ang tali niya sa bewang ay maluwag na. Pinilay din umano niya ang kanang hintuturo at pilit na itinuwid ang paa para matanggal ang mga nakasuot na posas sa kanya. Nakita niya ang bukas na bintana na nakaharap sa likurang bahagi ng building. Ginamit di umano niya ang natagpuang kibol para makababa mula sa 10-meter high na building. Pero hindi siya nito kinaya at bumagsak na una ang kanyang kanang paa. Naramdaman din umano ng lalaki ang pag-snap sa kanyang spinal cord. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman, wala itong nagawa kundi ang gumapang mula sa likod ng Attorney General's courtyard, lampas sa mga basurahan, bakanting lote, at patungo sa kalsada. Kinailangan din umano niyang umikot sa gas station para maiwasan ang mga security cameras. Nagawa pa nitong makatawid sa kabilang sidewalk hanggang sa hindi na kinaya ng kanyang katawan ang sakit at pagod. Muntik na din umano siyang masagasaan ng sasakyan, pero napansin siya ng driver na agad na bumaba para siya kausapin. Nang tanungin kung anong nangyari, sinabi niyang siya ay biktima ng hit and run. Nang sinubukan nitong tumawag ng patrol car at ambulansya, pinigilan niya ito. Nakiusap siya dito na dalhin sa bahay ng kapatid para makasama ito sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Maingat di umano siya nitong kinarga at sinakay sa likuran ng sasakyan at narating nila ang Colonia Iscali del Val, bandang 4:30 ng madaling araw. Sinabi niya sa kapatid na siya ay kinidnap at binugbog dahil napagkamalan di umano siyang may-ari ng minibus na kanyang minamaneho. Hindi siya pinaniwalaan ng kapatid at ng asawa nito, sa halip tinawagan ng mga ito ang kanilang ina, na labis na kinagalit ni Legorreta. Nakiusap ito sa kapatid na ihatid na lamang siya sa bahay ng kanyang ama sa Los Remedios area sa Naucalpan at nanghingi rin siya ng 1,000 Mexican pesos o mahigit 3,500 Philippine pesos, na hindi naman binigay ng mag-asawa. Nang dumating sa bahay ng ama, agad itong nag-confess. Sinubukan din siyang kumbinsihin ng matandang lalaki na dalhin sa hospital, pero ito ay mariing tinanggihan ng lalaki. Gamit ang pinapasadang taxi, dinala nito ang anak sa bahay ng kanyang kapatid, para doon magtago habang nagpapagaling. Sinabi nilang ang lalaki ay nahulog at walang mag-aalaga dito dahil abala rin ang ama nito sa paghahanap buhay. Nakiusap ito sa diabetic at piping kapatid na alagaan ang pamangkin sa loob ng ilang araw. Ito ay nakatira sa La Malinche na nasa Magdalena Contreras Delegation sa Federal District, kasama nito ang matanda at maisakit na asawa. Si Legorreta ay maingat na inihiga sa gitna ng kabahayan, doon na ito natutulog at umiihi sa isang soda bottle. Hindi rin ito pinapakain ng marami para hindi nito kailanganin na pumunta sa banyo. Sa pangalawang araw ng pananatili sa bahay ng tiyahin, nalaman ng mister nito ang totoong nangyari nang makita sa television news ang ginawa ng lalaki. Sa kabila nito, hindi pa rin magawang ipagtabuyan ng mag-asawa ang pamangkin dahil sa sitwasyon nito. Matapos itong magbigay ng testimonya sa kanyang pagtakas, si El Coqueto ay inilipat noong March 11 sa Barrientos Prison, bandang 3:00 ng madaling araw. Ang naturang kulungan ay malapit lamang sa bayan kung saan siya nakatira at sa lugar kung saan niya itinapon ang kanyang mga biktima. Meron din itinalagang doktor at nurse na magmomonitor sa kalagayan nito sa loob ng 24 hours. Nag-tweet din si Governor Eruviel Avila
para kumpirmahin ang muling pagkakaaresto kay Legorreta. Nagbigay din ito ng pahayag through video message. Si Cesar Armando Librado Legorreta ay official na sinampahan ng 1 count of rape at 1 count attempted murder sa sinasabing una nitong biktima na nagngangalang Kenneth. Ang pagdinig ay agad ding inischedule. During first hearing, ang 29 years old na si Legorreta ay inilipat sa Court of Control of Processes and Oral Trials na nasa harapan lamang ng kinaroroon ng kulungan. Humarap ito sa korte na nasa stretcher. Ang dalawa din nitong binti ay nakacasts habang nakasuot ng neck brace. Mahina at mabagal na sinalaysay nito ang bawat detalye ng mga krimeng kanyang ginawa sa harap ng hukom, sa mga mahal sa buhay ng kanyang mga biktima, at sa harap ng kanyang pamilya. Nasa loob lamang ito ng armored glass box habang dinidinig ang dalawang unang kasong sinampa dito sa loob ng 11 continuous hours. Kahit na halos hindi makagalaw, wala pa rin itong pinakitang remorse sa kanyang mga ginawang karumal-dumal na krimen. Noong March 8, ang pagdinig ay pinospone dahil sa lumalala nitong health condition. Si Legorreta ay trinasfer gamit ang helicopter sa Dr. Nicolas Aki John Hospital sa Toluca para sa agarang evaluation. Kinabukasan ito ay muling binalik sa Barrientos Prison para maka-attend sa March 9 ruling sa indictment ng additional 6 counts of femicide cases na sinampa dito. Ayon sa mga observation at examination sa akusado, kinumpirma ng mga professional psychologist na ito ay hindi baliw dahil alam nito ang kanyang mga ginawa. Nakasaad din sa personality analysis nito na ang akusado ay lumalabas na biktima rin ng pang-aabuso noong siya ay bata pa. Noong April 13, 2012, si Legorreta ay muling dinala sa Toluca, kung saan siya ay sumailalim sa spinal surgery na procedure na umabot ng 10 hours at nagkakahalaga ng 300,000 Mexican pesos o mahigit 1 million Philippine pesos. Sinabi rin ng doktor ang posibilidad na hindi na ito muling makakalakad pa. Gayunpaman, ito ay na-overcome ng lalaki at muling ibinalik sa Barrientos Prison. Sa paglipas ng 5 buwan, natapos ng prosecution at defense ang kanilang sariling investigasyon. Sinet din ng hukom ang simula ng oral trial para sa mga kaso ni Legorreta noong October 19 matapos magpalit ng defense attorney ang akusado. Malaking pagbabago ang napansin sa lalaki nang muli itong humarap sa pagdinig. Ito ay maayos na nakakalakad ng walang wheelchair, walang girdle, wala ring suot na neck brace, at malayang nakakakilos ng walang problema. Kapansin-pansin din ang physical appearance nito, mukha itong nasa maayos na kalusugan. Bago pumasok ang hukom, nakita pa itong tumatawa at masiglang nakikipagkwentuhan, pero wala pa ring nababakas na remorse at guilt sa mukha nito. Ang maayos nitong pangangatawan ay mas kinagalit ng mga naiwang pamilya ng mga biktima at nagdemand na ipagpatuloy ang pagdinig sa mga kasong nakasampa dito sa lalong madaling panahon. Ang akusado ay sinasabing nagpapanggap na friendly sa kanyang mga target victims. Inooferan din umano nito ang mga biktima na ihahatid sa kanilang destinasyon kahit na ito ay sa labas ng kanyang normal na ruta, sa kanya isasagawa ang masamang balak, ayon sa Federal District Attorney's Office. Ginagamit din umano ng lalaki ang wrestling hold technique para kitlin ang buhay ng mga ito. Matapos ang 12 hours na pagdinig noong November 21, kung saan tinalakay ang bawat kaso, nag-request ang defense team ng summary trial na tinanggap naman ng family ng mga biktima at ng prosecution. Ang summary trial ay isang legal proceeding na mas mabilis, less formal, at madalas walang jury. Ito ay kadalasang ginagawa para ma-resolve ang mga straightforward cases efficiently nang hindi dumadaan sa procedural complexity ng traditional trial. Ang desisyon ay kadalasang manggagaling sa judge or magistrate. Ang purpose ng ganitong uri ng trial ay para makasave ng time at resources, habang ini-ensure pa rin ang fairness at access sa justice. During trial recess bago ibigay ang verdict, nagpulong ang pamilya ng mga biktima para mag-express ng kanilang grief at alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay na pumanaw sa brutal na paraan. Ayon kay Amparo Vargas, ina ng 17 years old na biktimang si Eva Cecilia, ang karumal-dumal na krimen ni Legorreta ay nag-spark ng interes ng kababaihan sa State of Mexico para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at i-denounce ang mga irregularities sa justice system ng bansa. Nanghihinayang din ang ginang sa mga nawalang buhay bago kumilos ang mga opisyal. Nakaranas din umano sila ng indifference o kawalang interes ng mga ahente ng public ministry sa kaso ng kanilang mga anak. Dahil sa pagbabago sa Penal Code of the State of Mexico, bago matapos ang taong 2011,
ang lalaki ay posibleng maging kauna-unahang kriminal na masisentensyahan ng life imprisonment para sa kasong rape at femicide sa Mexico kung mapapatunayang guilty. Ang huling pagdinig sa kaso ng lalaki ay nagsimula bandang 11 ng umaga at natapos bandang 8 ng gabi na mayroon lamang 3 hours recess. Matapos tanggapin ni Legorreta ang abbreviated procedure at ibinigay ang closing statement ng parehong partido. Ang lalaki ay napatunayang guilty ng Tlalnepantla District Court sa 3 unang kasong sinampa dito noong December 4. Ito ay sinentensyahan ng 61 years imprisonment sa 1 count of rape at 1 count of attempted murder sa kaso ng biktimang kinilalang si Kenneth. Si El Coqueto ay napatunayang responsable sa pagpaslang kina si Reni Diana Pulido Garcia, Blanca Elia Quintero Magana, Fernanda Navarrete Valadares, Patricia Briano Herrera, sa menor de edad na si Eva Cecilia, at sa hindi pa rin nakikilalang babae na nasa edad 20 at 25. Dahil sa abbreviated procedure, pinaliwanag ng hukom na ang lalaki ay maaari lamang sentensyahan ng minimum na 40 years imprisonment sa bawat femicide case na sinampa dito. Ibinigay ni Judge Juan Arturo Velasquez Mendez ang sentensya ni Cesar Armando Librado Legorreta noong December 12, 2012. Ito ay pinatawan ng kabuuang 240 years imprisonment para sa 6 na femicide case at fine na equivalent sa 700 days minimum wage at death benefit na dapat niyang bayaran sa halagang 94,515 Mexican pesos o mahigit 330,000 Philippine pesos para sa pamilya ng kanyang mga biktima. Bukod sa criminal charges, ito rin ay sinampahan ng civil lawsuit ng pamilya ng mga biktima. Ito ay inutusan ng korte na magbayad ng fine na nagkakahalaga ng mahigit 254,000 Mexican peso o mahigit 800,000 Philippine peso at additional 567,000 Mexican peso o mahigit 2 million Philippine peso para sa compensation ng pamilya. Kinumpiska rin ng mga otoridad ang minibus na minamaneho nito. Ang lalaki ay nakatanggap ng accumulative sentence na 301 years imprisonment in total, kasama ang parusang tinanggap nito para sa mga kaso ni Kenneth. Ganun pa man, ang mga femicide cases ni Cesar Armando Librado Legorreta na na-codified na sa Penal Code of the State of Mexico noon pang March 2011 ay sinasabing sign ng justice na nag-reveal ng inaction ng mga otoridad. Ang codified law ay ang systematic at organized collection ng mga legal rules at statutes sa Comprehensive Written Code. Ang prosesong ito ay nag-i-ensure ng clarity, consistency, at predictability sa legal system. Ito rin ay nakakatulong sa individuals o organization na intindihin ang compliance ng batas. Ito ay ginagawa ng legislative bodies na nagpo-provide ng clear frameworks para ma-identify ang offenses at ang corresponding penalties na nagpo-promote ng legal certainty at uniformity across jurisdictions. Sa huling araw ng sentencing, ang akusado ay very calm at tinititigan pa sa mata ang pamilya ng kanyang mga biktima. Wala ring mababakas na remorse o guilt sa mukha ng serial killer na si Legorreta habang pinapakinggan ang binibigay na kaparusahan sa kanyang mga krimen. Ito ay inaasahang muling haharap sa korte dahil sa isa pang krimen na pinaghihinala ang ginawa nito sa State of Mexico at isa pang pending proceeding sa Federal District. Si El Coqueto ay nilipat sa isang maximum security prison na nasa Tepachico dahil ito ay sinasabing highly dangerous at banta sa buhay ng ibang inmates. Ayon din sa Secretariat of Citizen Security, ang transfer ay sinagawa dahil na rin sa recommendation ng Interdisciplinary Technical Council of the General Directorate of Prevention and Social Rehabilitation. Ayon sa mga report ng mga expert, si Legorreta ay meron high degree of criminality at recidivism. Ito ay ang probability na ang akusado ay mag-relapse at bumalik sa illegal nitong gawain. Sa kabila nito, maaari pa ring dalhin ang lalaki sa Social Rehabilitation Center na merong mas matinding security measures. Ayon pa kay Shani Sotomayor, na Deputy Attorney General specialized in crimes against women of the State of Mexico, ang 29 years old na si Librado Legorreta ay skillful, manipulative, at egotistical type. Ang nickname din umano nito na The Flirt ay isang matibay na kumpirmasyon. Dahil na rin sa determination ng pamilya ng mga biktima, natanggap nila ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Maria de la Luz Estrada, na coordinator ng National Citizen Observatory of Femicide, ang pangyayari ay example na nag-highlight at nag-reflect sa late justice dahil sa hindi pag-imbestiga sa mga intentional murder sa mga kababaihan. Ang National Citizen Observatory of Femicide
o tinatawag ding OCNF, ay ang unang civil organization na nagbigay ng strong public criticism sa administration ng noong governor of the state na si Enrique Peña Nieto. Ayon sa grupo, 922 cases ng femicide ang nai-report sa unang 5 taon ng kanyang pamumuno. Ito naman ay mariing dininay ng Peña administration at tumanggiring mag-declare ng gender violence alert para ipa-implement ang urgent protection measures para sa mga kababaihan sa State of Mexico. Dahil sa hinaharap na matinding social pressure, nagpadala si Peña Nieto ng isang inisyatiba sa Congress ng Estado upang kilalanin ang krimen ng femicide. Ito ay naaprubahan noong March 2011. Ang Article 325 ng Federal Penal Code of Mexico ay ang primary article na kumikilala at nag-i-establish ng punishment sa kasong femicide. Nakasaad din sa batas na ang sinumang nag-commit ng kasong femicide ay mahaharap sa parusang 40 hanggang 60 years imprisonment at karagdagang fine. Meron din itong specific outline circumstances na tumutukoy sa mga kaso laban sa mga kababaihan, tulad ng sexual violence, torture, premeditation, homicide, kidnapping, and extortion. Ang mga ito rin ay kinilalang legal frameworks para sa femicide. Binigyang diin din ni Estrada na ang pinaka-nakakabahala ay ang mga murder ng kababaihan ay mayroong pare-parehong modus operandi na nagaganap sa specific area in unprecedented frequency. Pero wala pa ring ginawa ang mga otoridad para ito tumigil. Simula March 18, 2011, sinimulan ng local justice system ang official na pagtatala ng mga krimen. Nagawa rin ang state government ng Specialized Prosecutor's Office na magpa-prioritize sa mga kaso ng femicides. Mula noon nakapagtala na ng 88 femicides ang mga otoridad hanggang August 2012. Sa 88, 12 lamang ang nakakuha ng conviction. Ayon sa pag-aaral, 70% ng mga kasong rape ay ginawa ng mga taong malapit sa biktima, ang iba ay family members pa, at ang natitirang 30% ay merong strangers na perpetrator. Ang significant number na ito ay sinasabing mga public transportation drivers ng bus, minibus, van o taxi. Karamihan din sa mga agresor ay hindi napaparusahan sa kanilang mga krimen. Ang rape ay sinasabing most extreme manifestation of power. Wala ding single profile ng rapist na naitala na nakatulong para ito mahuli. Si Cesar Armando Librado Legorreta, nakilala din bilang El Coqueto, ay isa sa most chilling serial killers sa recent history sa bansang Mexico. Sa likod ng uniform nito bilang isang minibusero o minibus driver ay isang predator. Pinapaalala sa atin ng mga serial killer na ang appearances can be deceiving. Ang kanilang karisma ay hindi genuine kindness, ngunit isang manipulative mask, crafted to disarm suspicion, gain trust, at para ma-exploit ang vulnerabilities ng iba. Habang ang society ay kadalasang na-associate ang charm bilang positive. Sa istorya naman ni Cesar, ito ay ginamit niya bilang chilling weapon na nagpapatunay na siya ay isang tunay na diabolikal.